dakuin natin 'tong si Bato de la Rosa. Si ano, si Max. Anong Max? Sinong Max? Ay hindi, sorry. Kasi naman kayo diyan, sinasabi niyo Max, si Max 'to, Oh, kay Max naman tayo. May iniwan na si Baste Duterte, ayan. "You will never be loved, no, Mr. Marcos." Hindi na presidente. Galit si Baste, galit. Mayor Baste Duterte, Davao City, March 16, 2025. Paano niya nasabi yung ganyan? Kung ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos ay padami ng padami, huwag mong kalabanin yan, boy. Baka may paglagyan ka, sabi niyan. Si Baste, ano nga to mananampal, hindi naman nakasampal. Si General Torre nga, mga kababayan, hanggang ngayon wala. Hindi pa din nasasampal si General Torre. Ganyan na lang ba, mga DDS? Banta. Banta, papatayin ka. Baka mapersilapin ka. Wala nang ganun. Jologs na lang yung ganun. Jologs na lang yung ganyan. Yung mga pagbabanta. You will never be loved, Mr. Marcos. Kaya akalain mo yan. Paano po kaya, ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Baste Duterte habang sinasabi niya to? Samantalang sila po yung paunti ng paunti ang sumusuporta. Ang tanging natitira na lang po na sumusuporta sa kanila, mga boss, yung mga hindi makaintindi at sarado ang utak. No? Subukan nyo nga, nasabuyan ng asin yung mga kapitbahay ninyo na mga nabudol. Baka sakaling magising. Yun na lang pong mga naniniwala sa kanila, yun pong mga hindi na kailangan ng eksplanasyon. Na kapag sinabi nila na si Licia Marcos naka-hold, nakadetene sa Los Angeles, hindi na nila kailangan makita. Hindi na namin kailangan makita yan. Sinabi na ni Maharlika yan So, totoo yan. Yun na lang po yung mga naniniwala sa kanila. Di ba, Chi? Sabi ni Bench Besina, wag nang umasa pa na mananalo pa si Baste. Ewan natin doon sa kalaban ni Baste. Pero yung sa dating Pangulong Duterte, ako din po nagtatanong, inubutuloy ako. Nagtatanong ako kung ano mangyayari doon, kung tuloy pa din yung eleksyon versus Carlo Nograles o hindi na. O instant panalo na si Nograles, mga kababayan. Eto, padami ng padami at ang talagang saksim buhay dyan, mga kababayan, na sumusuporta ngayon kay Pangulong Marcos yung mga kakamping. Di ba? Paano nila nasasabing you will never be loved? Kung dumadami yung taong umaalalay sa Pangulo at natutuwa sa kanyang ginagawa at natutuwa dahil nagiging pantay ang batas ng Pilipinas. Kung yun dati, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, kapag buloyski ka, basura yung mga kaso agad-agad. No? Wala yan. Maliit na Pilipino yung kalaban ni Buloyski. Sige, basura mo na lang yan. Okay na yan. No? Ngayon, na ipaglalaban yung mga maliliit na tao kagaya natin lahat. Di ba? Doon po, lalong tumataas ang tiwala at pagmamahal ng mamamayang Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Plaridel Magdiwang, basta sila kahit kumain sila ng okay lang, basta sinabi ng puo nila. Ganyan yung mga natitirang mga supporter nito. Di ba? Ganyan yung mga natitirang supporter nila na basta binuka nila yung bibig, bangag si Pangulong Bongbong Marcos, yun na yun. Mga boss sasabihin pa, bakit ayaw bakit ayaw mag drug test ni Bongbong Marcos? Samantalang mga bossing, umpisa o bago mag-eleksyon, kumuha ng drug test ang Pangulo. Pagkatapos ng eleksyon, kumuha ng drug test ang Pangulo. Tapos gusto nila, iba naman daw. Ano yung uto-uto na dating? Wala naman po sa
sa community po ng sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, wala pong uto-uto. Doon lang ho, mga kababayan. Ang uto-uto ay nasa community po ng mga DDS. Ang Pangulong Bongbong Marcos 2 beses nagpa-drug test. Si tatay niya, si dating Pangulong Duterte, ni isang beses na panawagan ng Pilipino na magpa-drug test. Wala. Hindi ginawa. O di ba? Mabuti nga ang Pangulo dumalawa pa. Pang-uuto na pag tatatlo pa, pag humiling pa kayo ng 3. Di ba? Tingnan nyo, si Vic Rodriguez. Ano sabi ni Vic Rodriguez nung sa una? Bakit ba nila, negative nga ang Pangulong Bongbong Marcos. Nung sumali na sa kanila, magpa-drug test daw ulit. Samantalang yung nando sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi niya, mismo pong nandyan ako nung kumuha siya ng drug test. Di ba? Mismo pong nandyan ako nung kumuha siya ng drug test. Bakit ngayon? Nalipat ka lang sa kampo ng dating Pangulo. Gusto mo drug test ulit. Sabi mo, nandoon ka mismo nung ginanap yun. Walang halong pandaraya. Ngayon, nalipat lang yun. Wala na. Drug test na din. Kaya supalpal ho yan kay Luke Espiritu Napahiya siya doon, mga bossing Kaya, etong mga ganito ni Baste, you will never be loved. Imposible ho yan. Ang nauubusan ng pagmamahal o nawawalan ng pagmamahal sa inyo, sa kanila ho, mga bossing. Kasi kaming mamamayang Pilipino, nagbabayad ng tax, mga boss, hinahanap namin kung saan ba napupunta yung tax na ibinayad o ikinakaltas buwan-buwan sa mga sweldo, tapos kayo na hinihinala na may anomalya na nangyari doon sa confidential funds, etc., etc., ayaw nyong magpaliwanag. Yun ang klaro ho, mga boss chief amo sir, na talagang mas nawawalan ng pagmamahal yung Pilipino sa kanila. Sabi ni Andrea Cabanban, iyak naman si Bato, kawawang Bato, di na matulog. Yan, baka magbigti na lang. Yes, si Bato. Sabi ni Junsi, mga tao hindi nag-iisip dahil anak lang ni Duterte binoto ng mayor. Biruin mo ba naman, yung panahon niya talagang andyan yung 44.4 million droga na huli, Davao. Ano pa? Doon sa munisipyo nila, ilan ang positibo? 37 o 38. Mga kapulisan, positibo. O di ba? Baha sa Davao. Ilang dekada na ho silang nakaupo dyan? 3 dekada na halos na sila ang mayor. Bumabaha pa din. Di ba? Sabi ni Crescencio Dioneda, ituloy-tuloy nyo lang mga DDS pagbabanta nyo. Manggulo lang kayo ng manggulo. Maganda ibubunga niyan sa inyo. Kawawa yung mga yun, Wala na ho silang pagpuntahan. Kapag kaganyan, bantaan natin to si Mark Ramos. Sabihin natin, papatayin natin to. Ganyan lang ho yung mga style niyan. Di ba, Chi? Toxic Heart. Sabi, congrats, Nograles. Sabi ni Armando Banal, yung sabi ni Bato na bring it on, magiging bring me home. Bring home PRRD, bring home Bato de la Rosa. Come on, Senator, come on, Trillanes, bring it on. Mick Madi. Bring me home na lang pala pagka nahuli na. Di ba? Baste, fentanyl ba tinitira mo or bato ni De La Rosa? Tara, batak na, sabi ni Tino Santos. Eto, ang napapansin ko na lang ho sa kanila, mga boss, sila magsalita na lang po, kahit anong sabihin namin dito, wala na kaming pakialam.